natin kung patuloy palakpakan ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Before we proceed to worshiping, I just want everyone to close their eyes. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we welcome you in this place. We want your presence within us.
let's always remember na sa araw na tayo ay makipagpulong na sa Panginoon, when we are in His presence forever and ever, that His grace has always been sufficient for us. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever. Lord of my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I will worship Your holy name. I will worship Your holy name. I will worship Your Thank you, Father. Thank you, Abba, Father. Indeed, you're worthy of our praise, Lord. Hallelujah, Lord. Indeed, you are a good God. We want to worship you. We want to honor you, Lord. We want to give you the highest praise that is due to you, Lord. Hallelujah. Why don't we worship our God? Come on, let's sing praises to our God. Hallelujah, Lord. We give you praise, Lord. You are worthy, Lord, to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Worthy, worthy is the Lamb. Oh, Jesus, we enthrone you. Oh, we give you the highest praise, Lord. Praise the name of Jesus. We praise the name of our God. Hallelujah. Hallelujah. We magnify you, God. We magnify you, Lord Jesus. Tonight, Lord, we are here, Lord. Hallelujah. To praise you, to worship you, and to pray. Lord, we ask for your Holy Spirit, Lord, to fill this place, Lord. Hallelujah, Jesus. And as we pray, Lord, dalangin ko na tulungan mo ang bawat isa na makapanalangin. Hinihiling namin ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Help us na to pray, Panginoon. Lord, nang naaayon sa amin at dinidikta ng aming isip, pero ang nais namin, O Diyos, ay ang panalangin mula sa iyong Espiritu. Ang Espiritu mo, Panginoon, ang siya pong mag-lead sa amin tonight. And Lord, sa lahat ng mga prayer points na amin pong idudulog sa inyo, Lord, pakinggan niyo po ito. And salamat because we have a God. Lord, we can call you Abba Father, O Lord. We can come boldly, Lord. Hallelujah, to your hallelujah throne, O God. Hallelujah, upang sabihin aming idulog, Lord, ang mga panalangin namin ngayong gabi. Kaya salamat, O Diyos. Lord, thank you also for your presence. Thank you, Lord, for meeting us tonight as a church, Lord. Kami po'y sama-sama, Lord,
mo, Panginoong Diyos, marapatin mo at paging dapatin mo kami, Panginoon, sa gabing ito, sa aming pagdulog sa iyo. Salamat po, banal na Diyos. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus na po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay po, bago po tayo dumako sa ating mga panalangin, ito po ay naka-flash sa screen. Sino po ang gusto mo na, ay, maupo muna po tayo. Kayo, sorry po ha, sorry. Okay, sino po yung gustong mag-share ng kabutihan ng Panginoon na ginawa sa kanyang buhay? Meron po ba? Meron po? Ay, si Ma'am Rose. Sige po. So, tawagan natin si Ma'am Rose para mag-share. Ayan. Praise the Lord. Dito na lang po sa baba. Kita nyo naman po ako, ano? Kahit po medyo disorganized pa po yung isip ko, hindi ko nga po alam kung anong i-share ko sa inyo. Pero ang alam ko po, ang kabutihan po at pagiging tapat po ng ating Panginoon. Lord, pag nagsabi ka sa Lord, sige nga Lord, yes, parang bigla na lang taas, wala na akong choice kundi pumunta ng unahan. Sabi nga po dun sa inawit natin kanina, we cannot be quiet. Na sabihin po, ipahayag po ng ating mga labi yung ginagawa ng Lord sa atin. Sa ating pong pagpupuri sa Kanya, hindi po dahil sa nagpupuri tayo, tumataas pong ating kamay, lumulundag tayo, sumasayaw, dahil may mga magagandang bagay tayong na-experience, pero nandito po tayo, nagpipray, nagpupuri sa Lord dahil po sa kung sino po siya, kung sino po yung ating Diyos na sinasamba. Talaga po na nakakatuwa po, sabi ko nga po kay Naiseli, napakalaki ng blessing ko ngayong gabi. Sabi niya, ano yun anak? Sabi ko, makita ko lang kayo. Talaga po yung faithfulness ni God ay nakikita ko po sa buhay ni Naiseli na kahit wala po kayong sinasabi, wala pa kayong sinishare, ang inyo pong buhay ay napakalaki pong blessing sa akin at alam ko po na sa bawat isa din po sa inyo na naririto. Kahit umuulan, bumabagyo, siguro makikita mo pa din si Naiseli na umattend ng prayer meeting. So, siguro po yung masishare ko po ngayong gabi, sabi ko nga po, disorganized pa yung utak ko. Pero first time ko po na nagising na kagabi ng, kaninang umaga ng 4 a.m. Yun na po yung pinakamaganda kong gising. Kasi minsan po kami ni Ding, magigising na kami ng 2 a.m., 1 a.m. Pero sa harip po na sabi namin, naku, sayang na yung isang araw, parang itutulog na lang natin, wala nang magagawa. Pero ang ginagawa po namin ni Ding, nagpipray po kaming dalawa, nagwo-worship, and kahit po sa mga bagay na ganon, nakikita mo po yung goodness, yung kalakasan ni God kahit po na anong mangyari. Tas before nga po kami umalis doon, parang sari-sari na nga po mga attack yung mga... Kasi po 3 beses po kaming naka-receive ng letter na yung pong sa family doctor ko, yung sa provider po ng aming phone, tapos yung isa pa, basta 3 po yung letter na dumating, na yung pong security nila parang nagkameron ng issue. So sa madaling salita po, na-expose po yung aming personal information, ng aking birthday, at kung ano-ano pa, maging siguro po yung social security din. Sa ano pa naman po, sa ibang bansa, pag na-expose yung social security mo, parang i-type lang siguro nila, lahat na ng information maano mo. Alam mo po sa mga ganong bagay, ang idinideclare ko lang po, sabi ko, Lord, ikaw po ang aking security, ikaw ang aming security, ikaw po ang aming hiding place. Kasi hindi, parang nakakaano po, parang mababagabag ka, ganun. Pero sa atin pong paglakad sa Panginoon, lagi niya po tayong tinuturuan na, hindi anak, kung ano yung ginagawa ng mundo, yun ang opposite na ginagawa ko para sa atin, para po sa bawat isa. Kaya po kung kayo po nandito, may dinadamdam po kayo, i-declare lang po ninyo na, my God is Jehovah Rapha. Kung kayo po ay natatakot o nangangamba, sabihin nyo lang po na, my God is my Jehovah Shammah. Ipahayag lang po natin na malaki po, akala nyo po wala pong nangyayari physically, but spiritually po, malaki po yung ginagawa po nating proclamation sa God.
ipinoproclaim natin kung sino siya. Nag-aano po tayo ng tower. So kapag na natin yung tower of God, alam naman po natin na isa po yung matibay. Baga kahit na po anong dumating siguro sa atin, no po? Tapos pagdating ko nga po dito, medyo naayos-ayos na po yung tulog, Kandakatok naman po yung nanay ko. Mahina na po si nanay ko, pero nung gabing yun, kumatok siya pagkalakas-lakas. Sabi ko, naku, emergency yata. Sabi niya, tingnan mo yung anong oras yun din, mga 11 p.m., parang bahagya ka nang nakakatulog. Sabi niya, masama yung pakiramdam ng tatay mo, sobrang taas ng BP, nanlalamig. Tapos pagtingin ko po sa heart rate, parang 46. So sobrang baba po, kasi ang ating pong tibok ng puso is, kung hindi po nalalaman, ikaw hindi pang lecture, 60 to 100. So pag ganun po, tapos may sintomas pa, ibig sabihin, parang may nangyayari sa heart mo. Saturday po yun ng gabi, so ang ginawa ko po, sabi ko nga po sa inyo kanina, pag may mga ganung sitwasyon, natutunan ko na po na kung ano po yung parang nakikita mo sa world, ipahayag mo kung ano yung Diyos mo. Sabi ko, Lord, ikaw po ang Jehovah Rapha. So nag-pray po kami, pinag-pray ko po ang tatay, andun din ang inay, pinag-pray ko, tapos nakatulog naman po sila ng maayos, bumaba na yung blood pressure, tapos nung kinabukasan is Sunday, nung makita ko po si Bever, sabi ko, Bev, may nangyari kagabi, sana hindi ako makaka-attend ng church, pero nandito ako. Pero alam niyo po, nung Sunday na yon, di po ba na kahit man lang glimpse ni God, kung naramdaman niyo po during our worship, hindi ko po itinuon ang aking sarili sa kung ano yung, parang nag-aalala kasi ako sa tatay ko, naku baka mamaya kasi alam kong, kung sa hospital nangyari yon, mataas ang BP, bumababa na yung heart rate, magpe-prepare na kami ng crash cart, o di kaya dadalhin na siya sa telemetry floor, pero sabi ko, Lord, ikaw yung pinahayag ko pong ganun, at pumunta po ako sa church, nag-worship ako, hindi ko po inalala kung anong meron man, umuwi na nga lang kami ng maaga. Tapos nag-to the echo and everything. And nung makita ko naman po yung mga result, okay naman po. Actually, pinag-compare ko pa po yung result ng tatay ko at ng inay ko. Mas maganda pa yung puso ng tatay ko. So sabi ko, Lord, salamat po. Ikaw yung kagalingan. Kaya yun din po yung encouragement ko sa bawat isa. Kung ano po yung nararamdaman nyo, ipahayag nyo po kung ano si God. Kung sa mga kabataan, sobrang busy na, ipahayag mo, Lord, ikaw po ang aking wisdom, ikaw ang aking knowledge. Kung napapagod po tayo, Lord, you are the God of strength. Sa halip po na mag-focus tayo sa kung anong meron. Yun lang po siguro yung may encourage ko sa bawat isa. At makita ko lang po kayo na mga naririto po, it's a blessing po na makapag-pray po tayo, makapag-worship kay God. Kasi kung tutuusin, sasabihin nyo, ay, attend ako ng prayer meeting, parang, kung pag nagpipray po tayo, pinagpipray po natin yung iba nating mga kapatid, yung sitwasyon sa iba, alam nyo po, yung kanya-kanya pong situation ninyo, ma-observe nyo na lamang po, nasasagot na din po. Na-experience ko po yun, sa tingin ko po, alam nyo po yung sinasabi ko. Pag nagbibigay kayo sa iba, hindi nyo alam kayo yung nabibigyan. So, yun lang po sa time. Okay, praise the Lord. Palakatapakan naman natin ang Panginoon sa buhay ni Rose. Alam nyo po, sa tuwing makakausap niyan, you will be encouraged talaga. So, kahapon, si Ding at saka si Rose ay tumulong sa amin. Di kami bayanihan. So, kasampalakpakan naman nagya. So, kung kayo narito, naku po, umaapaw ang pagkain. Yes. Nagkaroon po kami ng konting pagkakataon na nakapag-kwentuhan ni Rose, and I really blessed. And tunay ngang may gift siya may gift siya na magaling mag-encourage yan. So, kung gusto yung ma-encourage, just talk to Ma'am Rose. Ayan. So, napakabuti ng Panginoon. Okay, bago tayo magpatuloy, nga po pala, si Ma'am Ness ay wala, tsaka si Sir Mike. Kaya kami po ni Ma'am Ina ang naatasan na mag-lead po sa ating prayer meeting. Ayan. So, sumunod naman po ay si Ma'am Nedge. Yun! Palakpakan natin ang Lord naman po sa buhay ni Ma'am Nedge. Magandang gabi po. Hinahanap na po ako. Hindi po talaga ako yun. Kamukha ko lang. Hello po, magandang hapon po. Nais ko lang pong i-share yung nangyaring CET training po sa Tagaytay last week ng mga teachers. Although tatatlo po kaming sinend doon dahil yung tatlo matatanda ay nasa
Nasa DepEd. Oh, yan. Hindi. Pero magaganda. Oh, ayan. So, dun nga po sa training namin, ang ini-aim po talaga naming mga taga-Jesus Flock ay Honor A. Alam niyo po, pag sinabing may Honor A, perfect lahat ng test. So, kaming tatlong, inilagay ho namin yung pressure na gano'n sa aming mga sarili. Ano po, ang galing namin pag taga-Jesus Flock, dapat perfect. Pero hindi po gano'n ang itinuro ng Lord sa akin nung nangyaring training kasi nagkaroon po ako ng isang mali. Isang number na mali at hindi po ako na honor A. Yan. For my second training, hindi po ako honor A. Tawa-tawa lang po ako pero dinamdam ko po talaga yun. Pero ito po ang mahalagang tinuro sa akin ng Lord. Kasi ang tanong doon, bago matapos yung training, why did you do what you do? Yun ang iniwan ng Pastor Moses sa amin. Why did you do what you do? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo ngayon? Challenge. Sige nga po, sige. Tanongin niyo sa sarili niyo, why did you do what you do? Ba't mo ginagawa yung mga bagay na yan? Para saan? Para kanino? Bakit? So, na-realize ko po, we just put pressure sa ating mga sarili. Kadalasan tayo yung naglalagay ng pressure sa ating mga sarili. Kahit hindi naman po talaga hinihingi ng Lord yun sa atin. Ang mahalaga sa Lord yung heart natin. Bakit mo ginagawa yung bagay na yan? Of course, alam nyo na. It's for serving God, for praising God, or hindi lang naman po para sa ating mga sarili. Tayo pong mga anak ng Diyos, lagi nating iniaano yung mga bagay na, Lord, will mo ba to? Lord, kaloob nyo po ba talaga to? So, yun po, ang natutunan ko is, hindi naman perfection yung hinihingi ng Lord sa atin. Ang hinihingi ng Lord sa atin, kung ano yung heart natin, bakit natin ginagawa yung mga bagay. Sabi nga po sa 2 Chronicles 15 verse 7, but as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Ang reward po natin ay nasa heaven. So, ini-encourage ko po tayong mga kabataan, habang bata pa, tanungin na natin sarili natin, anong ginagawa natin sa buhay natin? Why did you do what you do? So, yan. Kung hindi nyo pa po alam, baka time na para itanong nyo sa Lord, bakit nga po ba ito ang ginagawa ko? Hindi po hinihingi ng Lord ang perfection, bagkos ang hinihingi po ng Lord ay yung heart. Yung talagang heart na meron tayo to serve Him. Yan lamang po. And salamat po sa prayer nyo. Ang dami ko pong blessing. Thank you po sa mga nagpaabot ng gift last week. And tsaka po sa mga tumulong po sa bayanihan. Kami pong mga teacher ay sobrang nagpapasalamat sa inyo dahil hindi ho namin kayang 8. Pabalo po kaming staff. Pero salamat po mga kapatid dahil andyan po kayo handang magpaabot ng tulong sa ating school ministry. God bless po. Good evening po. Naka-live to. Nanonood kaya sila, Mami? Kasi ilalaglag ko siya. Hindi, kasi kaninang morning, ang isi-share ko po talaga tungkol sa nangyari po kay Mami sa kay Daddy. Pero nakita ko doon na mabuti ang Panginoon doon sa kanyang kwento. Pero natatawa ako sa nanay ko. Dahil po nung sila ay nagpa-Manila at nakipagkita po sa kanilang mga Jesus Flock friends po from Manila. Nung sila ay pauwi na, ito po si Mami, sabi niya kasi sa akin, Nak, alam mo na ba kung ano nangyari sa akin? Ano yan? Matatakot ba ako dyan? May inis ba ako dyan? Ano yan? Tuloy-tuloy lang man siya ng pagkikwento. Punta daw sila sa may Coffee Bean sa Araneta Center. Tapos, doon sila po nag-spend ng time with their friends. Tapos, nag-CR daw po to si Mami. And then, dahil magaling siya. Siyempre, nag-CR, dala niya yung bag niya. Tapos, yung bag niya ay inano niya. Parang tinanggal niya from her body. And then, ayun, they had a great time dun sa Coffee Bean. Tapos, inano sila, pinag-drive sila. Ewan ko sino nag-drive sa kanila, siguro si Tito Jojo.
papunta ng bus terminal. Tapos nung nandun na po, sabi ni Mami, Mike, yung bag ko. Bag! Ano bag? Ano bag? Sinasabi mong bag? OMG! Then nagpanic na po. To the highest level ng panic ni Mother Earth. Dahil nandun na daw po lahat. Mike, nandun lahat. Ang cards, kinabukasan natin, andun lahat. So, ito po si Daddy. Ayan po siya. Nag-ano po siya. Marathon ba tawag? Dash talaga siya. 100-meter dash. Hindi lang siguro 100-meter dash. Adrenaline po siguro. Dali-dali daw po siyang nagtatakbo pabalik sa ano. So, nawalang saysay daw po yung pag-drive sa kanila papunta dun sa terminal. Si Mami, hindi na po siya sumama. Ang ginawa na lang daw po niya, pray lang daw po siya na, Lord, Lord. Tapos, ang dami, nag-pray siya. Tapos, may mga naisip na din daw po siya baka may nakakuha. Kasi syempre, sa mind, yung pag-aalala, baka may nakakuha, titignan sa CCTV footage kung sino yung nakakuha, maninyo siya, mabaviral siya. Sabi ko, ay, feeling ko, Mami, feeling. So, yun, dami na tumakbo sa isip niya. Pero, salamat sa Panginoon because may guard dun sa coffee shop na pagkaalis daw po nila, kinuha yung bag and sinecure po. And wala pong nawala na kahit ano. And nakabalik naman po yung bag. Naisip nga din, ano ba, bagong-bago yung bag, bigay ni Kuya Ding. Tapos, ayun po. Pero, nagpapasalamat ako sa Lord kasi nandun yung protection niya para sa aking mga magulang. And tonight po, nandun ulit po sila. Parang ang anuhan na lang po nila yung bahay ngayon. Lagayan ng tubal. Kasi paalis-alis po sila. Marami pong nag-aas ng kanilang presensya. Ayun po. Kaya atin po silang, isama po natin sila sa prayers for their protection. And yun, nandun din po yung kahalagahan nga rin po ng pananalangin. For in everything that we do, nandun po yung kahalagahan po ng pananalangin. Okay, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Napakabuti ng ating Diyos. Ano po? Siguro ako naman din, konti lang. Dati ay magpe-pray pa. So ang akin naman po yung sa asawa ko. So praise the Lord kasi nung pumunta siya dun sa hospital para kuhanin ang result ng kanya pong mga laboratory. Praise the Lord, negative and normal. And ngayon po ay pinoproseso na lang yung kanyang schedule for operation. Pero sabi niya sa akin, honey, baka pag naayos ko lahat, pinababalik pa siya ng Monday po kasi meron pang pares-pares. At kung hindi pares-pares, sugal yung pa. Hindi naman, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya daw. Internist at saka yung anesthesiologist. Hindi ko alam kung ano, basta ang term daw, pares. So, grabe pares, para din pagkain yung pares. Yan. So, sabi ko, siya, pag naayos siya, sabi, kailan talaga ang schedule mo? Sabi niya sa akin ay by Thursday. Kaya, atin pong siyang ipag-pray. Ako po ay humihiling sa inyo ng panalangin by next week po yon. Kasi din pinagpe-pray ko, Lord, wag mapatapat sa retreat. Kasi gusto ko talaga pong maka-attend ng retreat dahil alam ko may makukuha at ma-refresh kaming mag-asawa doon. And kaya yun po muli, pakisama po ang asawa ko sa kanyang operasyon, maging successful, walang complication, mabilis ang recovery. Ayan. So, salamat po sa Panginoon. Napakabuti ang ating ng ating Diyos. Kaya ngayong gabi, tayo po'y kumuha ng ating partner and let's pray po yung mga prayer points na naka-flash sa screen. So, maging din po mga worship team, kuha na kayo ng inyong mga ka-partner. So, 15 to 20 minutes lang po ang nakaalat na time to pray for these prayer points. Ayan, isama din po natin nandun na pala si Ate Do po kasi ngayon nasa Mediatrix. Siya po ay, nagtatae. Nasa emergency po siya. ER. So, yun nakalagay na naman po.
Ngayon po, nasa ER po siya na Mediatrix. Kaya, come on, tayo po ay magsimula ng manalangin. Hanap na po kayo ng inyong kapartner. Let's start praying na po. Lahat po ito ay pagpe-pray natin po ha. Ang nakaalat pong time, minutes pala ay 15 to 20 minutes only. And then after that, we'll worship the Lord again. O, tara na po, tara na. Start na po.
We'll give you 2 more minutes po to wrap things up para po we can proceed also to our closing worship na din po for tonight. 2 minutes po. Thank you. Ayan, mukhang tapos naman na po ang bawat isa sa kanilang mga prayers. Before we proceed po sa ating worship, may babasahin lamang po akong word from Matthew 7 verses 9 to 11. Sabi po dito, "You parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Or if they ask for a fish, do you give them a snake? Of course not. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him?" So, ang atin pong Diyos na nasa langit, our heavenly Father, hindi po siya madamot. He's not a stingy God. And He always has this desire. Yun po ang ating lagi isipin. Dinidesire ng Panginoon na to really answer our prayers. Yun yung kanyang, kumbaga, top priority to really answer the prayers of His children na according to His will. Kaya let us be encouraged na lahat po ng ating mga prayers na in-utter tonight is not in vain, pero the Lord has heard them all, and in His time He will answer all of them. Ayun lamang po. So our worship team will lead us in a song of praise, and then we will close po in prayer for tonight. Yes, thank you, Lord, Panginoon, for this afternoon. Why don't we stand up po as we continue to worship the Lord? Yes, thank you, Jesus. As the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Come rest on us, Jesus, come rest on us. As the Spirit was moving over the water.
Panginoon, na kami tinipon mo, O Lord God, magsama-sama, Panginoon, magpuri, magdasal, Panginoon, share, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, O Lord God. Lord, itong linggong ito, Panginoon, ay punong-puno ng iyong pagmamahal, pagpapala, Panginoon. And we declare, Panginoon, na sa mga darating pang araw, Panginoon, ikaw ay kasama namin sa aming trabaho, sa aming tahanan, sa aming pag-uwi, Panginoon, maging sa aming pagbisita, Panginoon, kung sino man mga kaibigan na ibabahaginan, Panginoon, ng iyong mga salita, O Lord God. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang kasama namin, O Lord God. Lord, we see your goodness and faithfulness sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang puso, Panginoon, ng bawat naririto, O Lord God. Nawa, Panginoon, patuloy mo silang gamitin, O Lord God, to share, Panginoon, yung magandang testimonya sa buhay ng bawat isa, O Lord God. We thank you, God. We give you praise, Panginoon. We claim your victory in Jesus' mighty name. Amen.